Hello mga kabayan, mga kabalen, magandang tanghali mula dito sa Canada. So tanghaling tapat po dito. At pagkatapos namin kumain mag-asawa, kami tutuloy na sa pamimili ng aming grocery today. Ngayon naman mga kabayan, ang gagamitin ko ngayon credit card naman ng asawa ko. Ito yung mga points na naiipon namin dito sa Canada na katabili niya ng gas, katabayad namin ng insurance, katabayad ng grocery, at kung ano-ano pa mga pinagbibili niya, palagi pong may katumbas na points yun. Ngayon nakaipon na siya. So siguro mga ano din yung itong points niyang ito, siguro mga mahigit kalahating taon din niyang iniipon. Alam niyo kung magkano? 240 yata, kung 260 nandun sa dalawang yon. Canadian dollar ang makiklaim namin. So sa pera natin yun ay halagang 10,000 pesos. So mapipree lang namin today yung grocery na yun dahil gagamitin namin ng points ng asawa ko sa pagbili ng grocery. So yung credit card naman niya ngayon, dati yung credit card kong ginamit natin, naubos ko na yung points doon. So yung points naman ng asawa ko gagamitin natin. Siguro kung di ako nagkakamali, mga 6 months to 8 months din yung bago namin naipon yun sa credit card niya. Siguro mga 8 months nga bago namin naipon yun. So kasi dito sa Canada talagang maraming mga libre-libre dito mga kabayan Saan tayo pupunta? Punta tayo ng superstore. Superstore na. Oo. Pwede ka ba lumiko dyan? Ayan. So nagbago po isip namin. Dapat Walmart kami. Magsusuperstore na lang muna kami ngayon. Gagamitin namin yung points namin. Kasi meron din akong gift card dun sa Walmart. 170 Canadian dollars. Nalibre ko na naman yung uli mga kabayan. So nagtataka siguro kayo kung bakit ba sa Canada napakaraming mga libre-libre tsaka mga points. Bakit dito sa Pilipinas wala niyan? Sabi siguro ng mga kabayan natin, So isang araw po mga kabayan, i-documentary ko po yan sa inyo. Sana panoorin niyo yon kung bakit dito ay maraming mga maraming mga promo, at kung bakit sa Pilipinas hindi ganun karami ang promo or free. Actually, very observant nga ako mga kabayan Talagang pagdating namin dito sa Canada noong 2007 pa yun ang dami ko nang napansin na pagkakaiba ng Canada at Pilipinas. Talagang marami yung pagkakaiba. So meron din yung dahilan kung bakit ang Canada ay mayaman at kung bakit ang Pilipinas din ay hindi mayaman. Yan may po yan na pagmasdan ko na kung bakit na nakikita ko yung kaibahan ng pamumuhay doon sa kaibahan ng pamumuhay dito. So ngayon, mamimili muna tayo at ngayong araw to, libre yung grocery ko mga kabayan. Gagamitin ko yung points ng asawa ko sa credit card niya. Alam niyo ba na yung mga card na yan, pag busy dito, pag maraming sale, ubos yung mga card na yan sa dami ng mga bumibili. Yan ayun yung mga lupa. Nag-uumpisa na silang mag-ano ng lupa. Makabili nga ng lupa. Bili nga ako ng 2. Uy, nakasale yung mga soft drinks Alam niyo ba dito sa Canada, napakamura ng mga soft drinks pag nakasale. Ito 2 liter 60 pesos lang sa pera natin. Ayan 2 liter, 60 pesos lang. Dati nga 40 pesos lang yan Ayan nakasale yung mga soft drinks nila. Mura yung mga soft drinks nila tsaka juice, kaya lang ayaw kong encourage uminom ng ganyan mga anak ko Ayan. Ay ano to, may mga points na naman silang promo doon sa magandang baso naku, makakakuha na naman ako nito Dati kasirola, ang dami kong nakuha mga kabayan, 75% off yung mga pinakamagandang kasirola. Ngayon naman, tsaka kawali pala noon, ang dami kong nakulit nun mga kabayan. Ngayon naman to mga baso, yung mga dekalidad na baso 75% off daw pag nakakuli ka ng points for every $20. Meron kang 1 points. Naku, pag-iipunan ko yan. Mukhang masarap to kaya lang baka hindi magustuhan ng husband ko.
₱400 lang, oh. Mas healthy naman to kaysa sa deep fry. Grilled siya. ₱260 ngayon, 30% off, mga ₱200 na lang. Ang mahal pa naman ng bilihin ngayon. Ay, mukhang ang sarap nito. ₱120 ang slices nito, oh. Mukhang masarap siya, oh. Ayan, oh. ₱120 ang isang slice. Bibili ko ng dalawa si Bunso. Naghahanap ako ng ready to eat sa mga anak ko para hindi na ako magluluto. Marami kasi akong gagawin sa gawaing bahay. Eto, dating ₱300, ₱200 na lang siya ngayon, pizza. Masubukan ko nga sa anak ko. Kung ano yung mura, yun ang bibilihin kong gulay. Yan, ₱120 lang yung 120. Celery nila, mura na to. ₱40 yung isang mangga. Limit dalawa para ₱40 each. ₱105 ang isa, oh. Bibili ko ng dalawa si Mr. Paborito niya to, eh, Indian mango. Upo, ₱130 ang isang kilo. ₱180 ang isa. Bibili ko ng isa si Mr. Kung ang magugustuhan niya to. ₱140 lang, whole wheat. Mas healthy kay Mr. to. Ang mura ng cauliflower, ₱120 lang. ₱105 na yung ano ngayon, gata. Aba, ₱100 lang yung isang lace ngayon. Ang mura niya, ah. Nakasale na yung mga pang-Easter na ano, oh, pang
240 pesos lang to. Oh, gusto ko siya. Parang gusto ko siyang ibilihin. Ayan, 640 pesos lang ang 10 kilo ng asukal dito mga kabayan. Napakamura, no? 640 pesos. Ayan, no? 640. 10 kilo siya ng asukal mga kabayan. Baka mas mura pa dito yung asukal kaysa sa Pinas. ₱240 isang bag ng lemon. Uy, mura yung raspberry ngayon. 240 pesos lang ang isa. Mura yung strawberry ngayon, 240 pesos lang itong isang to. 240, murang-mura, no? Mura to, kaya lang ang laki naman, hindi ko naman kayang ubusin to. Sale yung raffini nila, 120 pesos ang isa. ₱800. Ito na lang yata para mabilis nang kainin ng mga anak ko. Meti, parang amorgoso sa atin. 80 pesos ang isa. Organic na saging, 90 pesos ang isang kilo.
250 ang isang kilo. Apple, 250 ang isang kilo. Broccoli, 170 ang isang kilo. Ayun, 280 pesos na lang tong bangus. 280, okay na to, mura na. Yun o, nakasilo, 280 pesos na lang siya, may 30% off. Pwede siyang pang inihaw. Tapos ito naman galunggong, 160 to, 3 piraso. Tapos 160 rin, 3 piraso. Pwede na to, pang ulam namin ni Mister. Ito, hipon para sa mga anak ko. 280 pesos na lang, nakasale din. Pwede na sa anak ko. Ito naman 160 pesos na lang siya, nakasale din. Pwede na. ₱90 ang kilo ng kamatis. Ito na yung pinakamura. 90 pesos ang kilo. Kuha tayo ng konti. Caribbean sweet potato raw. Oh, kakaiba, parang ube. Mukha talaga siyang ube, oh. Yung kamuti ng Caribbean mukhang talagang ube. Susubukan ko tong Caribbean na kamoting to. Kakaiba. Masabi naman nakatikim tayo ng Caribbean sweet potato. O di ba, Caribbean sweet potato raw. ₱120. Sibuyas, 3 pounds. Spinach, ₱120 ang isang supot.
120 pesos lang ang isa. Masubukan nga para kay Bunso. Ito na lang kukunin ko. Ipapatikim ko na kay Bunso lahat ng flavor. Yan, $3 each lang yan. 200 pesos mushroom. $320 oh, yogurt, Greek yogurt para doon sa mga anak ko nagdadiet. Ito, 240 pesos lang. 240 pesos para doon sa anak kong nagdadiet. Ito, pwede na to. $800 chicken breast. Yung anak ko nagda-diet, $800 isang chicken breast. Ito yung pinapahanap ng anak ko, yung crepes. Ayan. Uy, 120 pesos lang yung condensed milk nila. $80 lang yung evap milk. $510 lang. $400 egg, 400 lang. $80 milk. $120 lang yung bacon, no? $160 lang yung maple bacon sausage nila, oh.
$1 lang, oh, 80 pesos ang isa. Maibili nga si Bunso. $80 lang ang isa, maibili nga si Bunso. Hash brown, 120 pesos lang. Ayun, 320 pesos paminta. 320 rin, ha. $410 lang ang isang kompano. 4 na piraso lang. Okay na to. 400 pesos. Ito na lang ang bibili. 400 pesos, hindi naman sama. Isang 4 na pirasong kompano, isang suko. Uy, 280 pesos lang yung salmon nila. Ako na yung pinabibili ng anak ko. Kaya lang bakit may chocolate ito? Walang chocolate yung nasa picture niya. Ayun, nakita ko na yung gusto ng anak ko. Ito pala, crepes daw pang diet niya. Naku, mahal din pala. 280 pesos ang isa. Napakamahal ng pang-diet ng anak ko. 280 pesos ang isa. Isang kainan lang yun. Naku, sabi ko, talagang hindi ko kayang bumili ng konti, mga kabayan. Tipid na tipid pa yan, mga kabayan. Talagang tinipid ko na yung pamimili niyan. Yung lupa na yan, lupa yan, mga kabayan, ha? 100 piso. Nakasil na yan kada sako. So lupa lang, may presyo na, no? 100 ang isang sako niyan. Lupa lang yan. Ito yung mga pinamili ko. So, ang pinamili ko ngayon ay inabot ng 15,000 pesos sa pera natin. Ngayon, ang binayaran ko ay 4,000 pesos na lang. Nalibre ko yung 11,000 pesos dahil dun sa points na na-earn namin sa paggamit ng credit card nung mister ko for 7 months. Yun, 7 months to 8 months yung ginagamit. Nakaipon siya ng points na 270 Canadian dollars. So, almost 11,000 pesos. Ayan. So, nalibre ko yung almost 11,000 pesos dito sa grocery na to. At ang maganda pa niyan,
Meron pa ako na libreng item. Ito. Nakakaabot kasi ako ng 300 Canadian dollar. Di ba itong store na to nagbibigay siya ng mga free item kapag inakaabot ka ng 300 Canadian dollars. Inabot ako ng almost 400 Canadian dollars. So, nalibre ko to. Ayan o. Dalawa siya. Para siyang pang bake. Ayan, pang luto. Pang bake siya. Parang pang sala. Tapos pang bake. Pang oven siya. Ayan o. Ang halaga nito sa pair natin ay 1,000. So, nakalibre ako ng 1,000 pang bake. Dahil sa pagbili ko ng 300 may kita 300 Canadian dollar na grocery. So, ganyan dito. Ang dami ko nang naipon na gamit mga kabayan isang araw. Ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung mga naipon kong gamit. Yung iba nga pinamigay ko pa doon sa mga hipag ko dito o mga kapatid. O kaya sa nanay ko. Yung iba naman nasa bahay ko para sa gamit ko. Ganyan karami yung naiipon kong free item dito mga kabayan. Talagang maraming free. At sa pag nagkaroon ako ng time mga kabayan, i-share ko sa inyo, ito-documentary ko. Kasi wala talaga akong time. Gusto ko mag-documentary kaya lang hindi ko magawa. Dahil nga ako'y may trabaho mga kabayan, hindi ko maisingit talaga yung pag-i-edit ng mga video. Pero pag ako'y nagkaroon ng time, i-documentary ko sa inyo kung bakit maraming mga free item dito. Yan. Kung bakit dito sa Canada may maraming mga libre, mga points, mga free item, mga sale. Malalaman nyo kung bakit. So habang palang inaantay ko yung mister ko, nakalimutan ko i-share sa inyo mga kabayan. Ayan. Di ba dati mga kasirola yung libre, 75% off. Kada bili mo ng $20, nakaka-earn ka ng 1 points. Tapos mag-ipon ka lang ng 20 points, magkakaroon ka na ng 75% off doon sa mga napakagandang mga kasirola. Ngayon, at mamahaling kasirola, 75% off. Ang dami kong naipon noon mga kabayan. Ngayon, meron naman silang bagong pakulo. Ito na naman oh. Bukod sa mga points na naka-earn ako ng points nung ginamit ko yung credit card ko uli dito, naka-earn kami na mister ko. Nakalibre pa kami ng grocery, nagamit namin yung points. Meron pa akong libreng item kanina, di ba, yung pang-bake. Eto pa, meron pa, naka-earn pa ako ng points para makabili na naman ako ng, pag naipon ko yung kada $20 na bili ko, meron akong isang points yan, yung isang baso, isang points. Kada $20 na bili mo, libre yung makakalibre ka ng isang points. So, kailangan ko lang mag-ipon ng 17 yata kung 20 points uli. At this time naman, yung mamahaling glasses naman. Yung mga pang-alak, pang-inom, yung mga mamahaling baso. Ang isa 75% off naman nila. O, di ba? May bago na naman silang pakulo. Excited na naman ako nito mga kabayan. I-share ko sa inyo immediately pag ako'y nakaklaim na nitong 75% off na baso. Ayan, nakaipon na tayo yan. 17 points na yung naipon ko mga kabayan. Ayun mga kabayan. 15 lang pala ang iipunin ko. Ayan, 15 lang na stamp. Ayan, 17 na. So, makakaklaim na ako sa susunod. So, pag nakaipon ako ng 15 stamp, which is $20 na grocery, isang stamp. So, ang dami kong naka 17 stamp ako ngayon dahil almost 400 yung binili ko. Ayan. So, 15 lang, oh. Kukolektahin ko. Ayan yung mga baso. Mamahaling. Hindi ko alam i-pronounce eh. Ayan, oh. Sabi niya, ang baso to. Mamahaling baso eh. Hindi ko alam i-pronounce mga kabayan eh. Sa susunod, maipo-pronounce ko na to. Ayan. So, nakakalibre ako ng baso. 75% off price ng mabibili kong baso sa susunod. Kung gusto niyo ang aking video, huwag niyong kalimutang i-like. At please, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Salamat!